Until now, mga kaibigan, hindi po matanggap ng mga sabihin nating may galit o ayaw talaga kay Sara Duterte ng grupo na ang tingin nila dapat ma-impeach, matanggal sa pwesto si Sara Duterte para daw mabawasan yung angas, yung pagiging arugante o kung ano man na meron sa kanya na naobserbahan naman natin sa mga video, sa mga statement, press conference at iba pa. Pero ang isa po ngayon sa opsyon na grupo, although yung pong grupo ng mga Makabayan Black o yung Masang Pilipino na talaga namang grupo na identify nung araw pa na organized talaga sila, itutulak pa rin ng impeachment. Magpapile pa rin po sila against Sara Duterte. Pero ang isang opsyon na sinasabi nga ng mga marami ring abogado, nakakaintindi ng sitwasyon nga po, ang opsyon na isa ay kasuhan ng korupsyon or plunder, pandarambong. Kasi ang issue naman dito ay yung alleged corruption sa confidential at intelligence fund nung siya'y secretary ng DepEd at siyang nasa at saka yung budget ng Office of the Vice President. Dalang paniniwala ng iba, at ako naniniwala din ako na mabigat na discovery ng Blue Ribbon Committee ng Kongreso dahil nga ho dun sa mga kaduda-dudang paglalabas ng pondo sa hindi siguradong mga tao, acknowledgement receipt at iba pa at mga programa ng Office of the Vice President na nakataya dyan ng 612.5 million. Pasok po yun sa plunder. Kasi ang plunder law, 50 million lang. Ito, 600 plus eh. So, pasok na yan. Okay? Dahil dyan, yan po yung option na pwede. Anti-graft at saka plunder. Yan, may pagkakulong yan kasi non-bailable offense po yan pagka na-justify sa Department of Justice, Office of the Ombudsman at madalas sa Sandigang Bayan kasi pagka po ganyan tungkol sa corruption, Sandigang Bayan yan. Ayun. So, ibig sabihin, wala rin kawala si Sara Duterte. Kung kanyang malusutan itong issue ng pagbabanta at pagmura laban sa Pangulo, First Lady at saka Speaker, ay yung korupsyon naman ang kanyang kakaharapin. So, ayaw ko kung ano yung tingin dyan. Pwede, kasi yung plunder law ay matibay yan. At yan ay pwedeng gamitin sa totoo lang. Okay? Well, dito po sa pahayag ng Pangulo na controversial na sa kanyang opinion ayaw niya ng impeachment dahil sayang daw lang oras, isa hong matinding debate. Kaya nga may nagtatanong, anong nangyari kay President Bongbong Marcos? Natakot ba siya? Tinakot ba siya? O ano? Kasi po yung kanyang statement na yun pwedeng sabihin kanyang inunahan ng Kongreso o kanyang inimpluwensyahan ng Kongreso. Although opinion lang yon. Pero siyempre, presidente ang nagsalita Opinion, magkakaiba po kasi ang opinion, apila, at saka direktiba. So sa opinion lang, doon naman So yung apila, direktiba, wala pa. Ang kanya, opinion lang daw sabi niya. Hindi nga po yung masalimot na issue Ay alam nyo, dahil political, isong legal, political, technical. So kaya ho naiipit dito maiipit talaga ang Kongreso at Senado rito. Hindi nila pwedeng ituloy yan kasi nagsalita na kahit opinion ang Pangulo. May epekto po yan sa mga congressman. Pag sinabi ng congressman, huwag tayong gumalaw kasi sabi ng Pangulo sa kanyang opinion. Hindi kailangan di ba? Pero yun pong kabilang sektor tulad ng militanteng kongresista ay isa lang po ang pwede mag-sponsor ng impeachment complaint. Pwede nang umusad yan. Mapipilitan ng House Speaker at Majority Leader na i-calendar yan para dumating sa Committee on Justice para alamin kung mayroong proseso o tamang proseso o mga ebidensya para sa impeachment. Ganun po yan Hindi talaga pwedeng mawala. Lalo pang iinit yan. Lalong na-challenge actually. Yan ang aking opinion at observation. Lalong na-challenge ang mga militanteng grupo at ibang sektor na sabihin nating independent. Hindi siya kakampi ng mga Marcos o sila may paniniwala na kanilang paninindigan dito sa nangyaring ito na kanilang i-file ang impeachment. Kaya big challenge. Lalong uminit ang issue. So, abangan natin kung ano mangyayari. Kaya nga, parang dito po sa lately na mga development, parang just imagine yung nangyari pala sa NBI.
nung Friday, siya pala yung dahilan kung kaya pala hindi siya dumating kasi gusto pala ng kampo ni Sara Duterte advance yung question. Malaman muna sa niya kung ano yung itatanong ng NBI. Grabe, ano? Kaya siya sinomo ng NBI para tanungin at imbestigahan sa kanyang banta sa buhay ng Pangulo. Pero ang lumalabas pala, gusto muna niyang malaman kung anong itatanong sa kanya bago siya magpunta ng NBI. Ganong kataas yung kanyang pride o kanyang paniniwala na siya ay Vice President, siya ang dapat masunod. Parang kawalan ng respeto sa mga law enforcement agency. Kung mapapansin natin sa Kongreso at Senado, pagka iniimbitahan siya, wala siyang respeto sa mga congressman at senador. Di ba ganun ang dating? Ngayon, NBI na ito. Nakahapuan niya mga lawyer. Iniimbitahan siya para tanungin. Ang gusto niya, advance yung question na itatanong sa kanya para mapag-aralan niya. Gano'n, no? Parang dinidiktahan niya yung law enforcement agency o mga otoridad sa kung anong itatanong at gagawin sa kanya. Pwede ba yun? Parang ang labo. Ibang klase, di ba? Well, any comment, reaction, malaya po kayo dyan. Sige lang po. At paki-like, share ng ating pinag-uusapan. Isang issue pa, ito po, maganda-gandang balita ito. Ipaglalaban po ng Kongreso sa Bicameral Conference Committee between Congress niya at Senate na maibalik yung 39 billion pesos na akap. Ito po yung ayuda program para sa mga mahirap na ginawa nitong mga nakaraang taon. Pero sa Senado po, tinanggal ni Senador Amy Marcos yung akap program doon sa proposed budget for 2025. Ngayon, nagbabaykam na sila kasi kailangan nilang matapos yan bago magpasko para mapirmahan ng Pangulo ang General Appropriation Bill para maging ganap na batas. Tapos pagdating ng January 1, meron ng bagong budget. So 39 billion itong nagtatalunang ito. Ang sabi ng Kongreso, kailangan nilang ilaban, kailangan maibalik ito. Ngayon ang tanong, paano kaya ito mahaharangan ng mga senador? Kasi tinanggal nila Napakalaking pera po niyan. At marami pong nakikinabang sa ayuda. Just imagine kung yung mahihirap na Pilipino hindi mabibigyan ng ayuda ng gobyerno, abay lalo sila magugutom. Lalo maghihirap. Pero tinanggal ni Senator Amy na kapatid ng Pangulo, alam naman natin kung ano ang layunin niya. Ayaw niyang malapit, parang ganon. Sa aking opinion, ayaw niyang mapalapit ang masang Pilipinong mahirap sa ating administrasyon. Kasi pag nagbigay ng ayuda, parang magiging malapit ang relasyon ng gobyerno at ng mahirap. Pero ang dating sa akin, itong ginagawa ni Amy, ayaw niyang malapit yung mga mahirap sa administrasyon ng kanyang kapatid at saka ng Speaker of the House. So, kakaiba, di ba? Kaya ibang klase ho talaga yung Senator Amy. Bahala na kayo kung ano yung gagawin pagdating ng eleksyon. Re-electionist yan. Kayong mahihirap, mga nangangailangan ng tulong pinansyal at ayuda mula sa gobyerno, kayo ang magsasuffer, kayo ang maaapektuhan dito sa ginawa ng Senado. At si Amy Marcos po ang umami na siya ang nag-delete, siya ang nagtanggal doon sa proposed budget for 2025. Paki-like and share po ng video ito.